sa aking mga post. So ganito lang po yun. Hindi siya pwedeng gamitin ng mahabang zoom lens dahil pang mahaba lang talaga yung pang malayo. Ang gagamitin natin zoom lens iba. Ito kasi normal zoom lens lang to eh. So tatanggalin natin to, papalitan natin ito ng isang lens 370 to 300 mm. So yun. So ito po, siyempre yun natin ang camera. Pag alam mo nang isakto lang doon, saka mo siya papalinawin lens, saka naman siya ngayon po siya shot mo. Mabilis yung tumakbo kasi lumipad. So ang gagawin natin, i-adjust natin siya sa speed. So dito sa camera natin, na tayo na-adjust dito. So kapag ito nag-shot, talagang iba yung dating niya. Halimbawa, una ipinukos mo muna sa target mo, nagano na ako sa kanya na focus. Ito na ngayon ang set labas sa picture. So maraming picture yun. I-focus mo muna sa subject, saka mo pindutin ng steady. So pag lumipad naman yung subject, lipad, lipat ka rin. So sigurado yan, nagkaka-timing ako din. Pero mas marami naman ako. Yun po ang isang advice ko sa inyo. Dito po sa lens natin, autofocus, manual focus, MF. So kung gusto mo yung camera na bahala mag-sit up, i-auto mo siya. Kaya hindi mo na siya kailangang pihitin. Kaya lang, mas gumagamit ako ng manual. So ilagay natin sa MF. Yan. So ang manual ay pwede mo siyang pihitin ayon sa gusto mong focus. Pagpa-close up, focus mo. Ito naman pagpalinaw. So may kanya-kanyang ano. Pero ito hindi ito yung zoom lens na ginagamit dun sa malalayo. Kumari buwan. Hindi pa ito. Pero lang yun, tatampak mo. Kunwari ito yan, kulay puti sa puti. Tatampak mo. Saka mo ikutin. Tapos pag inikot mo, bigla may magkiklik na tunog. Yun. Lock na yun. Maliliit na insekto, kailangan mo siya i-macro bago mo i-focus. Pero kung medyo malayo na, mga isang di pa mahigit na, ibalik mo siya sa normal. Magkaiba sila, may ano to, may importante itong papel. Kasi ang macro, ikaw ang titingin, kunwari pera. So gagamit ka ngayon macro, ilalagay mo rito, macro, tapos manual. Ito focus mo ngayon, yung pag-shot. So ay butil itong malaman na to. Camera natin natutumba. So pagkatapos natin mag-focus, tulad po niyan, na-focus na. So yun po yung lumabas siya na picture. So yun po ang silbi ng macro. Kung nakikita ng zoom lens, pag-usulat natin. Kuha na natin ang picture yan. Sa copy picture. Yun po. Sana magdagan ng ating kalaman dito sa pagkuha ng video or picture. Siyempre ganoon din sa pag-video. Pinutin mo rin naman ang video eh. Para video na yan. Video na yan. So ito, inuulit ko lang itong zoom lens na to ay 70 to 300 mm. Ngayon ang ano nitong purpose para yung mga ganito kalapit pwede siyang makuha na ng close up. May isa man akong zoom lens na mahaba hanggang yun. Kaya ito yun. So ganito natin pipicturan mo. So yun na po, kuha niya. Kapag gumagalaw na, ilagay natin ito sa auto, yung speed.
para mabilis speed. Pindot yan. Dito magkakaroon dito ng pipilian ka. 1, 2, dito tayo sa high. On. Kung lumilipad yan, saka natin siya dirahin ng shot picture. Yan, ilang shot yun. Siyempre, habang umaalis yan, makukuha na natin. Kunwari lumilipad yan. Alam kong ako ang lamang ng puso mo, kaya ako ay narito para sa'yo. Okay, partner. Lilipas din Punta natin. May sirmagan. Sige, pre. May patalastas. So, hindi uubra. Bulaklak na yun. So, yun po pagkakaiba. Kaya, gumagamit talaga tayo ng zoom lens na depende sa angkop sa kanya. Dito. Yung subject. Hindi kaya ng lens na natural lang. Kaya yun lang tinadagdag ko sa kalaman natin na kapag may kuhanan tayo ng subject, kailan natin gumamit ng ibang sentence na dala. Iba lang yung sentence na ginagamit din sa mga buwan sa malalayong ibon. Salamat po sa panonood. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nagbabalisa. Pag ika'y katabi, ako'y di mapakali, walang ibang